Hello, test. Hello, test. Hello, test. Testing, mic test. Testing, mic test. Testing. Testing, testing. Testing, testing. Testing. Low, test. Testing. Low, test. Hello? Hello. Hello. Testing. Testing, test. Lumapit dito. Marami pong bakanting upuan sa ating harapan. Okay? Yan, para makapagsimula po tayo ng organized, maayos. Okay, bilang pasimula po tayo natin tumayo. Kids po, supposed to be in the front po Ating mga kabataan sa harapan po tayo. Okay, let us sing, I'm on the winning side. Dahil tayo po mga anak ng Diyos ay laging panalo. Yan. Once I lived in sin, had no hope, no joy within. On the first verse, laksan mo natin ang pag-awit. All the first verse, sing. Once I drifted out in sin, had no hope, no joy within. And my soul was burdened down with pride. When silver pride and his claw, then he showed me I was wrong. Now I know I'm on the winning side. All together! Well, I am the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out of sin, no more will I abide. I've been listed in the fight for the cause of through the night. Praise the Lord, I'm on the winning side. Sing verse. From the straight and narrow way, I was drifting every day.
out upon the waters deep and wide. But it all is over now, glory light is on my brow, and my soul is on the winning side. We're on the winning side. Well, I am the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will abide. I've been listening the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, for I'm the winning side. That's verse. I will never have a fear, for my Lord is ever near, and in Him so may I confide. Oh, amen. In the favor of my soul, since I gave it full control, and He placed me on the winning side. All together. While I'm on the winning side, yes, I'm on the winning side. I'm seeing over I've been listening the fight, for I cross from truth and light. Praise the Lord, I'm on the winning side. Okay, may I call on, sit po. Ayan. Pastor Jola. Let's pray. Lord, salamat po sa araw ng linggo na binigay niyo po, Panginoon, sa amin. Thank you for providing all of our needs, Panginoon, physical man, spiritual. And thank you, Lord, for this kind of gathering and privilege, Lord, and freedom to worship you without persecution, Panginoon. Lord, ayayin niyo po ang banal na spirito siyang kumilos sa kalagitnaan, sa pagbibigayan, sa awitan, higit sa lahat, sa pangangaral ng inyong pong salita. Magligtas po kayo ng kaluluwa sa araw na ito, na sa ganun malagdagan po ang mga anak mo na magpapahayag ng inyong pong salita. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Please be seated po. Let us sing another song. Trust and obey. First verse. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. Trust and obey, for there's no other way but to be with Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil we not richly repay. Not a grief for a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, amen. For there's no other way but to have it with Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows, for the joys He bestows, are the one who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way
last verse. Then in fellowship sleep, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He says we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Okay lang po ba ang bawat isa? Amen. Wala namang pong may problema? Meron, Pastor, sa pera. Pag ang problema po sa pera, puntahan niyo po si Brother Ronald Perez na sa likod po. Amen. Wala din po. Wala din po. Amen. Welcome po sa bawat isa, sa bawat family po na nandito at sa mga matagal na hindi po nagkita-kita. Amen. Welcome once again to Subic Bay Baptist Church. And we're glad na kayo po ay nandito. May first time visitor. Amen. Sa ating pong kalagitnaan. Si Sir Jerome. Sir Jerome, can you stand up please po? Amen. Salamat po. Salamat, Sir Jerome. And then si Jaira Joy. Jaira Joy, saan ka po? Ay, sorry. Lalaki pala ito. Ba't ganon? Pang babae. Amen. Salamat po. From J. Luna din po yan. And then si Sir Sam. Sam? I'm sorry po. Sorry po, Mama. Ayan po kasi. Pasensya na po Pwede po next time sa ating po mga men. Kaya naman po tuloy. Ayoko na nga, baba na ako. Amen. Pasensya na po, madam. Nasanay ako sa mga kaibigan ko, mga Sam Pero next time po, palagay naman po, Mr., Mrs. Amen. Sige po, no? Madam Sam, salamat po for choosing. Sino po ang nag-invite po? Kayo po ang nag-invite. Ay, kayo po. Amen. Bigyan po natin ng palakpakan 5,000 si Miss Lynn. Amen, amen. Sana po hindi lang po isa po ang mag-invite and tayo po ay mag-invite sa bawat isa. Amen. Kakilala natin, kachismisa natin, kakwentuhan natin, tropa natin, kabatch. Lahat, invite natin pag Sunday. Amen. Tayo po ay magalak sa bawat isa. Tayo po ay magkamayan as we sing our welcome song. At ngitian natin yung mga taong nakasimangot para sila ay mahawa ng kasiyahan. Sir Francis. Amen. Bigay po natin pinakamagandang ngiti sa ating mga kakamayan. Our bilis smile. All the others say, napakaligaya at kahanganga sa ating pagmasid. Nang nagkakaisa, laging kasama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan ang buhay pag naka Jesus, laging magalak sa tuwina. Isa pa, napakaligaya at kahanganga kung tayo nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi pagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap mawit sa Diyos nating Ama. Hindi po niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Amen. Pwede na po tayo bumalik sa ating respective seats. Let us now hear the choir.
the glory share, where the souls of men shall enter and live on forevermore. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there, over there. Everybody will be happy over there. We will shout and sing His praises, praises through the ages. Everybody will be happy over there. Mothers, fathers, sisters, brothers will be singing around the throne in the land where no one ever knows again. And the Christians of all ages will join in the triumph song. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there, over there. Everybody will be happy over there. We will shout and sing His praises, praises through the never-ending ages. Everybody will be happy over there. We will hear nobody praying and no mourning in that land, for no burdens there will be for us to bear. All the people will be singing glory, glory to that Lamb. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there, over there. Everybody will be happy over there. We will shout and sing His praises, praises through the never-ending ages. Everybody will be happy over there. There will be the one who saved us and who kept us by His grace, and who brought us to that land so bright and fair. We will praise His name forever as we look upon His face. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there, over there. Everybody will be happy over there. We will shout and sing His praises, praises through the never-ending ages. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there, over there. We'll be happy over there. We will shout and sing His praises, praises through the never-ending ages. Everybody will be happy over there. We will shout and sing His praises, praises through the never-ending ages. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there. Amen. Everybody will be happy over there. Dahil one day, we will meet our God sa langit. Tayo po tayo lahat. Awitin mo natin ng one day. One day, all together say, one day when filled with His praises, one day with sin was as black as could be. Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, that example is He. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day's coming, oh glorious day. One day they led Him up Calvary's mountain. One day they nailed Him to die on the tree, suffering in anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is He, living
dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day. One day they left Him alone in the garden. One day they're rested from suffering free. Angels came down o'er His tomb to give praise. Home of the hopeless, my Savior is He. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day. Amen. Sa po. Longer. One day the stone rolled away from the door. Amen. And then He arose over death He had conquered. Now He's ascended, my Lord evermore. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious day. Amen. Please open your Bible in 1 Samuel chapter 18, verse 1 to 10. Bible says, "And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David. And Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house. Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle. And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself wisely. And Saul set him over the 10 men, the men of war, and he was accepted in the sight of all people, and also in the sight of Saul's servants. And it came to pass, as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of the old cities of Israel, singing and dancing to meet King Saul with tabrets, with joy, and with instruments of music. And the women answered one another as they played, and said, Saul had slain his thousands, and David his 10,000s. And Saul was very wroth, and the saying displeased him. And he said, They have ascribed unto David 10,000s, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? And Saul eyed David from that day and forward. And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul, and he prophesied in the midst of the house. And David played with his hand as at other times, and there was a javelin in Saul's hand. May the Lord bless His holy word. You may be seated po.
Amen. Salamat po sa special number po na yan. At parating po ang ating pong guest speaker this coming Wednesday. At sana po tayo po ay nandito. Tayo ay mag-invite din ng ating mga kaibigan, kakilala this coming Wednesday. Ang ating pong guest speaker ay parating po, galing po siya from Australia. Kaya tayo po ay maging excited po. So everyone ay expected to come this Wednesday night. Tayo po ay magkita-kita. And then ang ating pong old-fashioned camp meeting, March 11, 12, and 13. So tayo po ay maging handa din po sa ating pong old-fashioned camp meeting. And then February 7, meron po tayong pong Sweetheart Banquet on February 7. Saturday po yan. And then pagdating naman po ng February 8, sabing ganon, for married couples only. Sweetheart Banquet on February 8. Alright po, so yan po ay 7 din. 7 ito. Okay, kasi 7 sa taas, 8 sa baba dito sa announcement. Alright, so para daw po ito sa mga married couples. Ano po, no? Kaya ipakita nyo po sa akin ang inyo pong marriage certificate. Pag wala, kes hindi, biro lang po. Ano po, no? Kaya tayo po ay maging excited po, especially ang ating pong old-fashioned camp meeting. Yan po ay gaganapin po sa March 11, 12, and 13. At ang ating pong guest speaker is si Pastor Stephen Aldrich. And then, sa buwan din po ng March ay meron din po tayong Eastern Cantata. Ano po, no? So sa mga nagpa-practice at gustong mapabilang po sa Eastern Cantata ay kailangan nyo pong pumarine upang mag-practice at magamit ang inyo pong mga magaganda at makalangit na boses. And then meron din po tayong Women's Conference para po sa ating pong mga kababaihan. Ito po ay March 14, Saturday po yan. Kaya mga wings, ladies, you know what to do. Ano po, no? Kayo na po ang bahala dyan. At kayo muna po ang mag-take over sa ganyang bagay. Pang babae po yan. Hindi naman ako invited dyan. Amen. At yan po. So, meron po tayong guest speaker. Nandyan po sila. And then, our church anniversary ay sa wakas, matutuloy na. Amen. Last year, medyo mga ilang taong lumipas. Paputol-putol. Pero ngayon, tayo po'y maging excited. Amen. So, ating church anniversary, may date na rin po yan, is April 5. Yan po yung ating pong anniversary, and sa mga iba po pong ating mga ginagawa, kagaya ng ating daily activities from Monday hanggang Saturday, ay patuloy po tayo. And I urge everyone, especially church member, na tayo po ay mag-participate po. Kung hindi po kayo makasama sa feeding, pwede po kayo mag-involve po sa church cleaning. Ano po, no? Kung hahanapin nyo po si Sir Prince, wala po siya, nag-leave po siya at pumunta po ng Batangas. Kaya mas maganda, with or without church worker, tayo po ay mag-help po sa ating pong simbahan. Amen? Church cleaning, ministry po na ating pong mga ginagawa po sa araw-araw. And then sa mga wings accountables na gusto pong mapabilang po sa ating pong Bible study po dito po sa Barreto 164, please submit nyo po na ipasa ko naman po yung mga dapat pong requirements para po as soon as possible, maipasa na natin yon, makapaggawa na tayo ng MOA, and then afterwards, makapag-start po tayo ng Bible study sa 164 Barreto. Ano po, no? So yun lamang po, at tawagin po natin ang ating po mga kalalakihan po to gather our offering for this morning. At kung meron po kayong mga prayer request, pwede nyo rin pong isend sa cellphone number, or you can chat po ang ating pong Facebook Messenger. At kung meron po kayong mga iba pang katanungan, ay hanapin nyo lang po ako mamaya po para po sa mga ilang information. And then sa ating pong mga candidates for baptism, mamaya po usap po tayo after the church service. May mga ilang bagay lang po akong itatanong. And afterwards ay magkita-kita po tayo sa ating po mga Sunday school services. Ano po, no? Ask po natin po si Brother Ronald Perez po sa ating prayer. Let's pray. Panginoon, salamat po sa biyayang ito na pinaglob niyo sa amin. Salamat, Panginoon Diyos, sa opportunity na ito na kami, Panginoon Diyos, ay nagsama-sama, nagbubuklod, Panginoon, para kayo po aming pong bigyan ng kapurihan, Panginoon. Salamat din sa inyong mga provision na pinagkalob niyo sa amin, na ito, Panginoon Diyos, ay amin pong ibabalik, na may pasasalamat, Panginoon, na ito'y magamit sa inyo pong church na ikalalago, Panginoon, at ganoon din po sa mensahe ngayong gabi, ay umaga,
ay ito po, Panginoon, balutin po ninyo ng inyong banal na Espiritu upang bumaon po sa aming pong mga puso't isipan, Panginoon. Salamat sa biyayang ito sa matami sa pangalan ni Jesus. Amen. My soul inside exile was out on life's sea, so burdened with sin and distress, till I heard a sweet voice saying, "Make me your choice," and I entered the haven of rest. I yielded myself to his tender embrace, and faith taking hold of the word, my fetters fell off, and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The song of my soul, since the Lord made me whole, has been the old story so blessed, of Jesus who'll save whosoever will have a home in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. In Jesus I'm safe evermore. Lord.
Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa mga hindi po nakita nung New Year, Happy New Year po sa inyo. Sapagkat panibagong taon, habang yung ibang mga vlogger, ang sabi nila, another day, another watch. Another day, another car. Tayo po, another year is another opportunity to serve the Lord. Amen. So para po sa umagang ito, tayo po tayong lahat as we read God's Word. Second Timothy chapter 1, verse number 13. 2 Timothy chapter 1, verse 13. Sana po ay dala po natin ang ating pong espada, panlaban sa antok, panlaban sa gawain ng dyablo na meron po sa buhay natin ngayon. Kaya po mas maganda na meron tayong salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. 2 Timothy chapter 1, verse 13. Sabi ng Bible, hold fast the form of sound words which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maawain, mapagmahal, may lalang ng langit at lupa. Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, we acknowledge our nothingness sapagkat wala din po kaming maipagmamalaki, Panginoon. So Lord, sa umagang ito, Panginoon, malaya ka pong kumilos sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nakakapakinig. Simula po sa bata hanggang sa nakakatanda, Panginoon, Lord, buksan niyo po ang aming pong puso't isipan na maunawaan namin, Panginoon, ang inyo pong salita ng klaro, ng tago sa aming pong puso, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ang kalaban, ang siyang maggambala, Panginoon, sa oras na ito, magustayaan niyo kami, Panginoon, na ang aming pong pakikinig ay maging focus, Panginoon, sa inyo pong salita. Speak to each and every one of us, Panginoon, at wala po kong maipagmamataas, wala po kong maipagmamalaki, Panginoon, kaya po kami ngayon ay didepende sa inyo pong katalinuhan, pagkat wala din po kami, Panginoong, kakayanan na higitan ng inyo pong pangalan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang siyang manguna sa aming pong pag-aaral. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na kami po ay magdepende lamang sa anumang pong sasabihin, anumang pong aming mapapakinggan, bagkos, Lord, ang inyo pong salita, ang pinakalayunin at pundasyon ng aming pong buhay. He must increase, but I must decrease. We thank you and we love you, O God, in Christ's name. Amen and amen. Be seated, please. Kanina po, binasa po ang ating pong scripture reader, the book of 1 Samuel chapter 18, verse 1 down to 10. Alam niyo pong story po na yan is about sa tatlong tao. Una si Saul, pangalawa si David, at pangatlo itong si Jonathan. Ano nga ba yung nangyari in the book of 1 Samuel chapter 18, verse 1, at sa mga sumusunod pang mga verses? Alam niyo po, sa ganyang pong bagay, makikita natin doon na itong si David, we know na si David is a mighty man of God. Sa kabila ng mga bagay na yon, merong pa rin talagang mga tao na kahit gumagawa ng mabuti itong si David, ay merong pa rin mga tao na kung saan naiinggit sa kanya. And then, to make the long story short, merong isang babae na nagsabi kay King Saul at sabi niya gano'n, Haring Saul, di ba ikaw ay hari? Pero bakit mas marami pang napapatay yung si David na tauhan mo kaysa sa'yo? At dahil doon sa ganong bagay, etong si Saul ay nagkaroon ngayon ng tinatawag na puot, nagkaroon ng inggit, nagkaroon ng galit. Kaya dumating sa punto na sa buhay po ni David ay nagkaroon po siya ng tinatawag na death threat. Ibig sabihin, sa ganito pong bagay, sa buhay ni David, wala siyang ibang kakampi, walang ibang kasama, wala siyang ibang na bagay na kung saan magliligtas sa kanya. Pero salamat dahilan merong isang tao na anak ni Saul na nagngangalang si Jonathan, at yun yung naging katulong niya, at hindi niya lang naging katulong, bagkos buhay niya, ito ay naging tunay na kaibigan na meron itong si Jonathan. Nakikinig ba kayo? Kasi sa ganitong bagay, nung si Jonathan at si David, sabi ng verse number 3 ng 2 Samuel, etong si Paul, si Saul, ay nagkaroon ng tinatawag na pagkakaiba. Sabi niya, anak ko to pero kaibigan niyo yung kaaway ko. At sa madaling salita, itong si David
ay nagkaroon ng kaibigan because kay Jonathan. At sabing ganun, tignan po natin 1 Samuel chapter 18. Maganda po yung ating binasa kanina na makikita natin kung paano sila naging magkaibigan. At ganito rin po yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon in the book of 1 Samuel chapter 18. Sabing ganun sa ating pag-aaral. Let's open our Bible there in verse number 3. Sabing ganon, then Jonathan and David made a covenant. Sabing pang ganon, because he loved him as his own soul. So hindi po ito kabadingan kung hindi ito po yung pagmamahalan bilang isang brotherhood, bilang isang magkapatid sa pananampalataya na ating pong maipagtatanto ngayon na ang pagmamahal ng Panginoon ay para sa bawat isa. Okay po? Kaya nga po yung ating title ng ating pag-aaral is Holding Fast to the Love of God. Okay po? Holding fast to the love of God. Why? Kasi nga po, yung pagmamahal ng Panginoon, gaya ng mga nakaraang pang mga messages, even years ago, na kung saan yung pagmamahal ng Panginoon ay hindi po natin matutumbasan. This story in 1 Samuel 18 is talking about or nagpipicture ng buhay po natin sa Panginoon. Etong si David na kung saan puno ng problema sa buhay, pwede siyang mamatay, pwede siyang mapahamak, pero merong isang Jonathan na nagpipicture sa Panginoong Jesucristo na kinaibigan at sabing gano'n ng Book of Proverbs na itong kaibigan na ito ay handa niyang ibuwis ang buhay niya para sa kanyang kaibigan. Amen? Kaya sa ganito pong pag-uusap natin ngayon, alamin po natin yung mga ilang bagay patukoy sa pagmamahal ng Panginoon. Sabing gano'n sa ating introduction, holding fast means to grip something tightly or more commonly to remain firm, steadfast, determined in beliefs, principles, or a position refusing to give up despite difficulties. Ito po yung mga synonyms. Stand firm, persevere, remain steadfast. So ibig sabihin nagpapatuloy. Ano po, no? Kaya nga po sa ganyang bagay, dito po pagpapasok yung ating pinapag-aralan, 1 Samuel chapter 18, and in the book of 2 Timothy, ay yung pagmamahal na dapat po nating ipagpatuloy. Kasi maraming klase ng pagmamahal Nandyan po yung 4 types of love. At naririnig natin itong mensahe na ito every February. Pero sabing ganon, the 4 types of love is this. Actually, 7 siya. Ito po, aralin natin yung 4. Sabing ganon, phileo. We know this, the type of love. Phileo, the friendship love. Storge, the family love. Eros, the romantic love. Agape, greater love or empathetic or universal love na makikita natin sa Panginoon. Ito yung mga ilang bagay na kung saan the remaining 5, 6, and 7 kinds of love na hindi maayos. Ito po, una yung lodus, playful, flirting, and uncommitted. Sabi pang ganon, philautia or compassionate. Ito mang isa, pragma or committed. So sa ganyang pong bagay, kung titignan natin, ang pinaka-top dyan sa lahat ng bagay na yan, even sa mga iba pang scripture, even sa 1 Corinthians chapter 13, ang ipinapakita doon yung pagmamahal ng Panginoon. Ngayon po, magpo-focus po ang ating pong pag-aaral, holding fast to the love of God. Bakit? Kasi kung hindi tayo minahal ng Panginoon, nasan kaya tayo? Tama po? Kung hindi tayo minahal ng Panginoon, nasaan kaya tayo? Sabing gano'n ng Bible, we love Him because He first loved us. So sa ganito pong bagay, in verse number 1 hanggang verse number 5, this is the love covenant of Jonathan to David. Sabing gano'n, it came to pass when he had made an end, speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David. Talagang sa usapang pagmamahalan na magkaibigan, etong si Jonathan at si David ay talagang mahigpit at matalik na magkaibigan. Sabing ganon, love as his own. Talagang inako niya. Sabi ng mga ibang tao, bading yata yan si Jonathan kasi gusto niya si David. Hindi po. Hindi po yung ganitong senaryo. Bagkus itong pagmamahalan na meron sila is the phileo love, friendship love. At yun din yung gusto ng Panginoon sa atin. Sabi pang ganoon, meron silang kasunduan na anuman ang mangyari, di ba sa kasal, merong sinasabing, till death do us part.
Sa pagkakaibigan ni Jonathan at ni David, sila din ay merong pong kasunduan. Yun po yung maganda sa lahat, di ba? Nung high school ako, naalala ko, merong mga nasa likod noon, Sir Nel, dati sa likod ng second year, di ba, sa likod, kita ng highway doon, di ba, sa likod. May mga magsusugat dito, tapos magkakamayan, hanggang mamatay tayo, magkaibigan tayo. Baon mo, baon ko rin. Baon ko, hindi mo baon. Ganun yung nangyayari din. Pero bigayan, ano po, no? Kaya nga po sa usapang magkaibigan, talagang lahat tayo may kaibigan. Tama po? Nandyan yung mga panahon, maalala natin yung mga panahon, yan yung mga high peak na high school, elementary, even college. Pero pinakamatinding impluwensya pagdating ng high school. Diyan ka matututong mag-escape, diyan ka gagawa ng kalokohan, diyan ka akyat ka ng bakod. Naalala ko tuloy, sabi ko, first time ko nag-escape nun, tapos nasa likod lang ako ng classroom. Napapakinggan ko pa rin yung lesson nung tinuro sa amin. Sir Nel, si Sir Nani pa dati, TLE. Sabi ko, galing ko rin mag-escape ha. Nandito lang ako eto lang yung bintana, nandito lang ako, tapos nakayuko lang ako. Ang galing, no? Tinuro yun ang mga kaibigan ko noon. Sama-sama kami. As Brother Jack, sabi, hindi, huwag na tayong pumasok. Kasang subject lang naman eh. Doon na tayo sa taas, computer tayo kay Kuya Bix. Yung mga ganong kaibigan. Pero ang kagandahan is this. May kalokohang nabuo, pero kagandahan, ang uwi pa rin noon, nagsama-sama sa simbahan. Ang dami namin magkakaklase nung high school. Diyan si Brother Jack, si JP, si Jonathan, si Mariel, si Tere. 5 kami noon. Hindi naman kami magkakasama noon sa isang grupo eh. Kanya-kanya kami at ako yung grupo na pinakamakulit. Basag jealousy, basag pinto, bato ng bubong. Kami yung makukulit. Pero sabi ko, bakit pagdating sa church tayo nagsama-sama? Kasi merong layunin yung Panginoon na yung pagkakaibigan na yan ay ganun din yung dapat na pagkakaibigan natin sa Panginoon. Tama po? Minsan nga, iniiwan natin yung pamilya natin para lang sa kaibigan natin eh. Magagawa tayo ng dahilan. Alam niyo po ba, ang gusto ng Panginoon sa atin ay tayo ay malapit sa Kanya. Kaya nga po sa ating pag-aaral na meron sa buhay ni David at ni Jonathan ay talagang meron po silang tinatawag na pagmamahalan. Sabing ganun ng ating pag-aaral, holding fast to the love of God. So anong dapat natin gawin? Sabing ganun ng ating panimula, in love, there is communication. Point number 1, there is communication. Tama po? Alam niyo po yung ganitong pag-uusap in verse number 3, then Jonathan and David made a covenant because he loved him as his own. Alam niyo po sa ganito pong bagay, kung titignan natin, hindi na natin pa kailangan ng December 31 hanggang buong month ng January para lang sabihin magbabago na talaga ako. Di ba? Sasabihin talaga, ito na yung New Year's resolution ko. Alam niyo po the word resolution? Yung RE is, nire-repeat lang yon. At ginagawa mo lang ng solusyon para lang ikaw ay magbago ng habits. Ikaw lang ay magbago ng mga ginagawa mo sa araw-araw. Pero mali po yun eh. Kahit anong pilit nating magbago, di ba sabi ng kanta ng mundo, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Bakit? Gusto rin nating magbago every December 31 hanggang January, pero pagdating ng February, anong nangyari, kaibigan? Wala na. Gusto nating mag-diet. Okay, fulfill yan month of January. Pero pagdating ng February, wala na nga, bibili nga ako, size 35 yung pantalon ko. Oo, wala na. Nakalimutan na natin. Diba? Kasi nga, yung mga New Year's resolution na yan, hindi yan natutupad. Kaya nga, the word inuulit lang natin. Alalahanin natin yung resolution natin last year. Siguro parehas pa rin hanggang ngayon. Tama? Gusto natin maging healthy, pero ang hilig naman natin kumain sa labas. Gusto natin maging maayos yung buhay natin, pero hindi naman tayo nakikipag-communicate sa Panginoon. I wonder sa bawat isa kung meron tayong resolution. Ito yung magandang resolution na meron dapat tayo. Yung ating communication sa Panginoon ay hindi dapat maputol. I wonder sa bawat isa, even young people, na tayo ay merong resolution to communicate sa Panginoon by reading God's Word. Amen? Mahaba pa yung panahon, mahaba pa yung buwan, January pa lang, pwede na nating simulan. Hello, young people, di ba? Kailangan nating bigyang pansin ito. Bakit? Kasi ang dami na nating mga nabasa, even yung message dating 2024 pa, 2023 pa, 2019 pa. Sige ka pa rin basa ng basa, ang tawag doon, nagbabackread ka. Pero yung Bible, hindi mo naman nabasa. Which is communication natin yan para sa Panginoon. Di ba po? Kaya nga po sa ating pong buhay, if we truly love God,
Dapat meron tayong communication sa Panginoon. Yung panalangin ay mahalaga. Yung ating pagmamahal sa Panginoon, ipakita natin sa pamamagitan ng communication sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi lang sa salita ng Diyos. Sabi ko nga last time, kung magbabasa tayo ng Bible sa ating cellphone, maraming distraction dyan. Maraming magpa-pop up dyan, 70% ngayon sa Lazada, umorder ka na. Diba? I-mention pa yung pangalan mo dun sa taas eh. Diba? Maraming mga magpa-pop up dyan, even sa Facebook, sa anumang mga Instagram or anything yan. Kasi kapag sa ganyang usapan, talagang guguluhin tayo ng kaaway para lang tayo ay hindi makapag-communicate sa Panginoon. Kaya nga po napakagandang tignan na tayo po individually, na tayo po ay nagbabasa po ng Bible, not only sa church, bagkus sa ating pong mga sariling tahanan, sa ating mga kwarto, sa ating mga pinupuntahan o ating mga ginagawa, na tayo po ay merong pong communication sa Panginoon. Amen? Hindi lang po dahil po, okay naman na pastorin, nandito naman na ako, Sunday, communication ko to sa Panginoon, okay po yan. Pero how about kapag mag-isa ka na lang? Anong communication ang ginagawa mo sa Panginoon? Kagaya pa rin ba nung year na 2025 na kung saan manalangin, Lord, salamat sa food, amen. Di ba? Gusto mo ng maayos na buhay pero ayaw mo naman makipag-usap sa Panginoon. Yung pagbasa mo ng Bible, isang verse, isang araw, matatapos ka talaga niyan. Di ba? O, paborito ko yung verse na yan. Saan? John 11:35. Sa ulo ko yan. Ilang taon ko yung sinaulo, pastor. John 11:35. Jesus wept. 2 taon mo nang binasa yung Bible, yun lang yung nasa ulo mo. Diba? Kaya kapag tinanong ka ng mga verse, nagsaan ba yung verse sa ganito? Ay, hindi ko alam eh. Diyan, check mo dyan kay ChatGPT, baka meron yan. Sabihin niya kung anong verse. Diba? Alam niyo po, napakahalaga na tayo po, sabi nga ng Bible in the book of Psalms 119 verse 105, na yung salita ng Diyos ay magbibigay ilaw sa buhay na madilim na meron tayo. Kaya nga po, napakahalaga na yung Bible ay ating pong binabasa. And how many of us ay merong pong Bible ngayon? Amen? Meron ba tayong Bible na kung saan napakahalaga na dapat nating binabasa? Amen? Hindi lang kukuhain natin sa isang tabi kasi Sunday naman na, kailangan ko na itong kuhain. Madumi naman na ito eh. Oops, pang Sunday morning, kuhain ko na to. Ganun ba dapat ang ating pong character? Ganun ba dapat yung ating pong pinapakitang communication sa Panginoon? Alam niyo po, for us to have improvement, kailangan nating makipag-communicate sa Panginoon by reading God's Word. Amen? Kaya I challenge everyone, tayo po ay magbasa ng Bible. Last year, meron po tayong mga nabaptize, newly member ng ating simbahan. And I encourage them na sila ay magbasa, magkaroon ng devotion every night or morning. And then, I don't know kung hanggang ngayon binabasa pa rin nila. Di ba? And I don't know sa bawat isa sa atin, hindi naman dahil sasabihin kasi pastor kayo, kailangan nyo mag-aral. No, lahat po tayo ay kailangang mag-aral ng salita ng Diyos. Amen? Kasi nga po ang ating pong simbahan, sabing ganon, our doctrine and our practices are based upon the Word of God. Amen? Para makita natin. Alam nyo po ba kahapon, galing po tayo sa mission, doon po sa island, merong nagsasabing isang tao, ay, ang mga Baptist na yan, ginagawa lang nilang negosyo yung simbahan. Sabi ko, check mo po yung Bible na meron kami. Check mo yung salita ng Diyos kung merong negosyo yung ginagawa ng Baptist Church. Tinitignan lang nila, salita kasi ng Diyos ginagamit. No! Sa ganyang pong bagay, kung titignan natin, Bible ay communication natin para sa Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Kaya nga sabi ng ating pag-aaral, in love, there is communication. Alam niyo po sa buhay ni David at sa buhay ni Jonathan ay napaka-solid ng kanilang pagkakaibigan. Sapagkat love requires communication. Sa isang pagmamahalan, kung wala yung communication, wala din. Hindi rin niya mag-work. Buti na lang, meron tayong ngayong mga cellphone, meron tayong messenger, meron tayong anything na pwede natin gamitin to communicate even yung ating mga mahal sa buhay. Dati susulat ka talaga, maghihintay ka ng ilang buwan para lang makarating. Pero ngayon, isang message mo lang, di ba? Isang send mo lang, okay na, nandun na, makakarating na yung message mo. Yung tawag doon ay communicate. Kaya nga po, napakahalaga sa buhay natin na meron tayong pakikipag-usap sa Panginoon. Not only reading God's Word, ako sa prayer din. Di ba po? Meron tayong panalangin.
Kaya nga po, every Wednesday, midweek prayer meeting, na ating makita na yung ating sarili ilapit natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. There are 3 types of communication. Letter A, passive communication. Secondly, aggressive communication. Ito pa yung isa, letter C, assertive communication, having a strong or distinctive. So sa ganito pong bagay, na dapat nating makita, communication ay merong po yang mabibuild up. Number 1, or letter A, trust, tiwala. Kapag tayo po ay parating konektado sa Panginoon, kapag parati tayong nakikipag-usap sa Panginoon, yung trust issue na sinasabi ng mundo, mapapalitan yun ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga yun yung parating sinasabi ng mga kapastoran, kapag sa usapang pagtitiwala sa Panginoon, nasan matatagpuan ng pagtitiwala? Book of Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. To trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. So ibig sabihin, communication builds yung tinatawag na pagtitiwala. Tama po? Subukan natin huwag tayo makipag-usap. Halimbawa, hindi kami mag-uusap ni Sir Jerknel. Hindi kami mag-uusap po, si Ma'am Shanine tapos si Sir Jerknel. Payag kayo 1 month, di kayo mag-uusap. Ay, payag si Ma'am. Paano ba yan, Sir? hindi mo kaya, Sir. Hindi kaya, di ba? O, sabihin ni Sir, paano na lang kung wala ka sa buhay ko? Di ba? Iuuntog ko ang ulo ko sa pader. Mga ganun si Sir, no? Mahirap pag walang communication. Lalo din sa trabaho. Mahirap naman din, sign language, magtatrabaho tayo. Di ba? O, yung trabaho mo, bahala ka na dyan. Sige, usap ka, bahala ka. Diba? Mahirap. Kaya kailangan ng communication for us to have sa pagtitiwala. Bakit? Sa pagtitiwala, kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, hindi tayo maluloko. Kasi marami ngayon nagtitiwala tayo, ay COD natin yan para sure na dumating. At kapag hindi yan aayos, di ba? Ay, cellphone yung in-order ko, iPhone 17 Pro Max, fully paid, kulay orange, with tempered glass. Sure kaya ito? I-COD mo yan. Di ba? I-COD mo yan para makakita. Pag hindi maayos, ibalik natin yan. May trust issue. Pero sa Panginoon, hindi yan uso. Yung trust issue na yan, kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, nandyan po yung kasiguraduhan sa ating pong buhay. Communication builds trust. Letter B, time involved. Ephesians 4:29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So ibig sabihin, sa communication, kailangan din ng oras. Okay po? Sa oras natin sa Panginoon, ilang oras kaya tayo, ilang minuto kaya tayong nananalangin paggising natin sa umaga. O paggising natin, Lord, salamat sa umaga, tapos. Lord, salamat sa pagkain, tapos. Lord, ingatan mo ko sa bahay, tapos. Sana habang tumatagal ang ating pong taon at nadadagdagan ang ating pong buhay, the more din na tayo yung ating pong spiritual growth, ay hindi lang natin ipapanalangin na ito ay umangat. Bagos sa ating pong buhay, nagkakaroon tayo ng tinatawag na yung productive po ba sa ating pong buhay, lumalago po tayo because yung communication, ang kailangan niyan, oras para sa Panginoon. Amen? Dati nagbabasa ka lang 1 to 2 minutes sa pagbabasa ng Bible. Ngayon dahil ikaw ay merong communication, meron tayong communication sa Panginoon at binibigyan natin ng oras, yung 2 minutes niya nagiging 5 minutes, nagiging 10 minutes, nagiging 15 minutes, nagiging 30 minutes, nagiging 1 hour. Bakit? Kasi nag-i-enjoy tayong magbasa ng Bible. Amen? Na dating nag-iinip ka, ano ba naman yan, 11:00 na, hindi pa ba tapos yung pastor na yan? Pero dahil we enjoy reading, hearing God's Word, ay, pastor, isagad mo hanggang 2:00. Di ba? Nag-i-enjoy tayo eh. Kasi yun yung communication natin sa Panginoon. Nandyan pa po ba tayo? Hindi lang po time is involved. Letter C. Ito po yung tinatawag na mabubuo yung ating pong testimony. Bakit? Kasi dito na eh. Kasi meron ka ng pagtitiwala sa Panginoon. Nandyan na, nakalaan na yung oras mo sa Panginoon. Dito na mabibuild up ang iyong testimony. The word testimony, ito yung bagay na lifestyle natin, pamumuhay natin, ginagawa natin sa araw. May iba na yung karakter na meron tayo. Okay po? Kasi kausap natin yung nagbigay ng buhay sa atin eh. Kausap na natin yung nagbabago ng buhay na sinabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ,
He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Na yung dating chismosa, hindi na chismosa ngayon. O hindi na yan nagchichismis ng mga tao. O chichismis na yan, Panginoon. O hindi na yan pala utang. Kala mo siya na yung nagbibigay. Yun yung magandang testimony. Bakit? Kasi we are connected sa Panginoon sa pamamagitan ng communication. Kaya napakahalaga sa buhay natin na tayo ay connected sa Panginoon. Amen? Number 2, sa ating pong pag-aaral. Siguro matatapos tayo ng maaga. Amen. Number 2, not only we need communication, but in love there is correction. Alam niyo po ba sa pagmamahal ng Panginoon, hindi lang dahil alam natin, ay mapagmahal naman yung Panginoon eh. Maraming mga tao na kung saan ay inaabuso yung pagmamahal ng Panginoon, even sa buhay na ganito pong bagay na ating pinapag-usapan, pwede naman akong magkasala, Pastor eh. Meron namang pagmamahal ng Panginoon eh. Alam niyo po ba, yes, merong pagmamahal ng Panginoon. Pero ang Panginoon, hindi lang siya ang Panginoon ng pagmamahal, kundi ang Panginoon din siya ng naghahatol. Sabi ng Bible sa aklat ng Hebrews, ito yung hatol para sa atin. And it is appointed unto man once to die, but after this, judgment. Kasi hindi lang sa usapang pagmamahal, kundi dapat din tayong makorek sa salita ng Diyos. Pansin po natin, kapag merong salita ng Diyos at na napapakinggan natin, di ba ang sakit pakinggan, bakit naman ganun yung sinasabi ng pastor? Ako lang ba yung tao dito? Sasabihin, di ba? Parang bakit alam niya yung buhay ko? Bakit ganito yung mga sinasabi ng pastor na to? Parang namimersonal. Hindi po. Itinatama tayo ng salita ng Diyos, di ba mas maganda nga tinatama tayo kaysa tayo ay may tama? Di ba? Kaysa naman tamaan tayo. Di ba? Anong gusto natin? Itama tayo o tamaan tayo? Di ba? Mga kabataan, anong gusto natin ngayon? Para si Pastor, mayabang yata. Anong gusto natin, di ba? Itama tayo o tamaan tayo? Para mas masakit pag tamaan tayo. Di ba? Mas magandang tinatama tayo. Kaya yung salita ng Diyos, sabi ng Bible, kagaya ng isang espada na merong 2 talim na tumutusok sa ating laman hanggang sa ating buto. Bakit? Kasi correction yun eh. Mga kabataan, hindi ibig sabihin na dahil kinokorek kayo, ayaw na kayo ng mga magulang natin. No. Mahal nila tayo, kaya tayo kinokorek. Iniisip kasi natin, hindi, nakagraduate na ako ng high school eh. Mas magaling pa nga ako mag-math kay mama eh. Hindi niya nga alam na kinupitan ko siya, binigay ko lang 70, pero ang sukli nun 180. Minsan maaari malin lang natin at sabihin natin ganung mga bagay. Pero alam niyo po, the more na tayo ay kinokorek ng salita ng Diyos, mas maganda. Amen? Kasi makikita natin na ang salita ng Diyos ay sumasalamin sa buhay natin, ay ito ako. Ay ito ako. Ito yung dapat kong baguhin. Salamin po siya sa buhay natin. Kaya nga yung salita ng Diyos, hindi lang to isinulat para lang sabihin na mahal tayo. Bagkus makita natin na meron tayong kamalian, na meron tayong ginagawang hindi maganda sa harap ng Panginoon. Kahapon may isa akong kausap na kabataan doon sa island. Sabi niya gano'n, Pastor, bakit ba kasi merong pang kasalanan? Kung tutuusin, yung kasalanan na yan, nandyan naman pero ang makulit tayo. Book of Genesis. Sabi ng Panginoon, huwag niyong kainin ang pinagbabawal na prutas. Anong gusto ng tao? Pakailaman yung bagay na hindi naman dapat galawin. Anong sabi mo sa bata? Huwag mong galawin yung cellphone, i-charge ko muna. Pagka malam-malam natin, dito mo yung bata, tinanggal na yung charger, naglaro na, nag-cellphone na. Nature sa atin, bilang isang tao, na tayo ay makasalanan. Ang bata po ba, pwede nating turuan na gumawa ng masama? No, gagawa at gagawain ng kakulitan. Pag ang bata naglalaro at kinuha ni bata, halimbawa si Rafael, kinuha niya yung laruan ni Junjun, gagawin niya ni Junjun, eto ka ngayon, no, sapul ka sa ulo. Diba? Minsan nga yung nanay naglalaro lang o yung tatay, naglalaro sila ng zombie-zombihan. Yung bata nakakuha ng parang isang matigas na bagay, nampas siya sa ulo ng tatay niya. Sabi ng tatay niya, tulog ako, no. Diba? Kasi nature sa isang tao, natural sa isang tao, na tayo ay likas na makasalanan. Kaya nga walang pwedeng magsabi na hindi ako nagkakasala. O sabihin na natin hindi mo ginawa, pero sa isip mo nandito naman. Kaya nga po, yung salita ng Diyos ay masakit kasi nga kinokorek tayo. Yung kayabangan natin na ginagawa natin sa harap ng Panginoon, dapat nating i-correct yan. Dapat tayong magpakorek sa Panginoon. Bakit?
Pride goeth before destruction. Mapapahamak ang mga taong mayabang. Anong ipinagyayabang natin sa Panginoon? Yung kalakasan na meron tayo? Para sabihin lang natin, hindi naman kasi ako ganito eh. Ang dami nating dahilan eh. Pero kung overall in the Bible, hindi lang dahil mahal tayo ng Panginoon, bagkus gusto niya po tayong itama. Ang mundong ito, ang tama ay ginagawang mali, at ang mali ay ginagawang tama. Kaya nga kung titignan natin, in love, there is correction. Kapag tinatama tayo ng salita ng Diyos, huwag tayong magrebelde. Bagkus tayo ay mag-respond, so nga tama yung sinabi ng salita ng Diyos. Na ito yung dapat kong gawin, na instead ako ay maggala sa araw ng simba, ay dapat ako ay nasa simbahan. Na yung dapat na aking ikapu ay para sa Panginoon, hindi ko na dapat pang ipambili sa Lazada, sa Shopee. Hindi ko na dapat pang itago. Bakit? Kasi yun na yung mga simpleng bagay na dapat po nating malaman for us to be corrected. Alam niyo po, bilang isang batang pastor, ang sarap pala kapag nako-correct. Kasi sa buhay natin, hindi naman tayo perfecto eh. Diba, minsan nga binabalikan ko yung mga preaching. Sabi ko, parang mali yung sinabi ko ah. Nasabi ko, past tense, pero dapat nandito tayo sa ganitong word. Sabi ko, ano, mali no? Minsan kinukorek ko talaga din yung sarili ko. And I asked someone din, sabi ko, mali ako no? Oo, mali ka sa ganito. Mas magandang ma-admit din natin sa ating sarili. Ang tawag doon, humbleness. Amen? Kasi hindi naman talaga natin magagawang maging perfect dito sa mundong ito eh. Pero ang kagandahan is this, merong salita ng Diyos na magtatama sa ating pong buhay. Ito po yung nangyari sa buhay ni David. Nung siya na din ay nagkaroon ng kasalanan na merong isang babaeng naliligo at sabing gano'n ni David, teka lang, parang okay yan ah. At nangyari ngayon, 1 Samuel chapter 12, verse number 7, and Nathan said unto David, ito na, thou art the man, thus saith the Lord God of Israel, and I anoint thee, the king of Israel, I deliver thee out of the hand of Saul. Alam niyo po si David nakaranas din ng koreksyon. Bakit? Gumawa siya ng bagay o kasalanan sa buhay niya na hindi naman talaga sa kanya yun. Yung taong nakikita niyang si Bathsheba na naglilinis ng kanyang sarili at sinabi niya, yan yung gusto ko, ikuhain mo yan, dali mo yan dito sa kwarto. Kasalanan ang nangyari. Pero merong isang Nathan sa buhay ni David na kung saan tinama yung kanyang pagkakamali. Amen? Kaya wag tayong magalit sa mga kaibigan natin kapag tinatama tayo, brother, mali yung ganito mo. Magpasalamat pa tayo kasi merong concern sa buhay natin. Amen? Kaysa naman sabihin, may dumi ka na nga sa mukha, may agaw ka na sa ilong, nakikita, hindi, okay lang yan, maganda ka pa rin, gwapo ka pa rin, okay pa rin yan. Hindi kapag ang mali ay mali at ang tama ay tama. Hello? Kaya ating pong dapat makita, in love, there is correction. Sa salita ng Diyos, hindi lang natin makikita. John 3:16, Pastor, nandyan naman yan eh. Romans 5:8, nandyan naman eh. Nandyan naman yung sabi ng Bible, di ba? Nandyan yung sa Peter, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Nandyan naman yung lahat. Yes, nandun yung pagmamahal ng Panginoon. Pero yung correction na dapat din nating mapagtanto sa ating pong buhay, ay makita natin na mas maganda na tayo po ay kinokorek. Amen? Na tayo ay tinatama. Na hindi na tayo dapat pang sabihan, o kapag Sunday dapat po nandito tayong lahat. Kapag Sunday, dapat nandito tayong lahat, magsimba tayo, mag-attend tayo ng service. Hindi na tayo dapat pang kailangang pilitin. Amen? Ang tagal na nating mananampalataya 5 years, siguro we understand, 3 years, 5 years. Pero more than 5 years na tayong nagsisimba at merong relasyon sa Panginoon, and yet, hinihintay pa rin nating i-update tayo, magsimba ka, brother Simba ka, sister Ano bang problema? Alam niyo po ba sa physical, yung bata na 3 years old, 4 years old, 5 years old, kaya niya niyang kumain mag-isa. Sa usapang spiritual, kung matagal na talaga tayong mananampalataya, hindi na tayo pa kailangan pang i-remind para sabihin, hindi na tayo kailangan pang puntahan ng mga wings at sabihin, uy, kailangan ka magsimba. Hindi na tayo kailangan puntahan nila pastor o ng mga accountables sa mga men, kailangan ka po uli magsisimba. Diba? Hindi na kailangan. Bakit? Kasi sabi ng Bible, as a newborn babes, desire the sincere milk of the Word. Yung Word of God is for us na tayo ay lumago. Amen? Sana po sa ating pong buhay, our New Year's resolution, ay tayo ay lumago spiritually. Amen?
tayo ay magkaroon ng tinatawag na involvement sa ating simbahan. Alam niyo po, sa mga ganitong usapin, ang dami pong mga scripture na kung saan mga tao, mga men of God, even lingkod ng Panginoon, nagkasala sila pero kinorek sila ng Panginoon. At sa kanilang pagbawi, naging maganda yung halimbawa. Even the life of Peter. Tama po? Ang daming mga ginamit sa salita ng Diyos, ang daming mga ginamit sa lingkod ng Panginoon, nung after silang makorek, sila ay nagpakorek at sila ay lumago. Kaya nga po sa ganito pong bagay, sabi ng Bible, Galatians 4:16, I am therefore become your enemy because I tell you the truth. Alam niyo po ba, sabi ng Bible, the truth shall set us free. Kaya kung sa usapang katotohanan, ang dapat nating mapakinggan katotohanan. Kasi kung alam natin yung katotohanan, na nandito ang katotohanan, hindi na dapat pa nating laruin ang apoy. Di ba po? Kung alam natin yung katotohanan na ang tama ay tama at mali ay mali, nandito ang katotohanan, ano pang ginagawa natin? Bakit tayo naglalaro ng apoy? Alam na nga nating mali, tapos ginagawa pa rin natin. Sabi ng Bible, kapag yan ay alam mong tama at ginawa mo pa rin, kasalanan yan. Kaya nga sa buhay natin, wag nating hayaan na yung ating sarili ay malugmok sa tinatawag na kasalanan. Mamuhay tayo ng merong pong kabanalan. Ano bang purpose? Bakit tayo nasa church? Kasi in-invite lang tayo kasi nandito naman ako, kailangan ko, wala akong choice kung nandito lang. No. Ang purpose ng simbahan para din po sa ating ikalalago. Hello? Para din sa ating ikalalago ng ating pong buhay. Kaya ganun kahalaga na dapat tayo ay magpakorek every time na tayo ay nagkakasala. Amen? Huwag nating kalimutan yung mga kaibigan na meron tayo na kinokorek tayo. Mas maganda na tayo ay kinokorek. Kahit mga simple lang, uy, ayusin mo naman yung medyas mo. Pang 3 linggo mo na yan, di mo pa rin pinapalitan. Ayusin mo naman yung buhok mo. Diba? Lumalabas na yung buhok mo sa ilong, pwede mo na itirintas. Ayusin mo naman. Mas maganda na yung ganun. Ang tawag doon, prangka. Diba? Kapag nagkakamali tayo, meron tayong mga ganong kaibigan, pasalamatan natin sa Panginoon. Kesa naman sasabihin, hindi, okay lang yan. Lahat naman tayo nagkakasala. Parang hindi ka naman dumaan sa pagkabata. Okay lang. Hindi ganoon. Ang kasalanan ay kasalanan. Hindi natin pwedeng sabihin, okay lang yan. Hindi. Yes, lahat tayo makasalanan, pero sa kapag-usapang kasalanan, yung proper way of correction ay nasa salita ng Diyos. Amen? Kaya mga kabataan, huwag tayo magrebelde kapag tayo ay tinatama ng ating mga magulang. Amen? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment with promise. Sabi ng mga magulang, saan ba yung mga anak na yan? Kala niya, ha? Narinig niyo sinabi ni Pastor, Ephesians 6, children, obey your parents. Mas maganda na tayo ay sumusunod kaysa sumusuway. Amen? Kasi sa pagsunod, merong pagpapala. Sa pagsuway, merong pagpapalo. Tama po? Ganon sa Panginoon. Pag tayo ay sumunod sa Kanya, makikita natin yung great things na gustong gawin ng Panginoon sa atin. Kapag tayo ay sumusuway, nakikita natin yung kabigatan ng buhay. Hindi ito patukoy sa prosperity gospel. But this is talking about, kung tayo ay magpapakorek, makikita natin yung kagandahan. Yun yung sinasabi ng Bible. Amen? Point number 3 and the last. In love, there is continuation. Pagpapatuloy. Yung pagmamahal ba natin sa Panginoon, pang last year lang, pang 2025 lang? O hanggang pang February ka lang kasi pasok pa yun dun sa ginawa mong quotation sa iyong calendar, sa iyong bahay, o hanggang pang February lang ako pagtapos nito, bahala na kayo na lang magsimba dyan. Kayo na lang magkita-kita. O, batiin mo sarili mo ng good morning, bahala ka dyan. O, welcome daw, sabi ni Pastor, welcome mo yung sarili mo. Diba? Bahala na. Hindi. Ang pagmamahal sa Panginoon, and in generally speaking, kailangan nagpapatuloy. Tama po? Pagmamahal natin sa Panginoon, magpapatuloy. Minsan manlalamig tayo, pero wag nating hayaang manatili na lang tayong nanlalamig. At wag din naman sana tayong maging lukewarm, sabi ng Bible, na maligamgam. Bagkus sa ating pong buhay na yung pagmamahal dapat natin ay nagpapatuloy. Okay po? Nagpapatuloy tayong magmahal para sa Panginoon. Kaya ang nangyayari,
ang pagmamahal ng tao ay nawawala sa Diyos kasi nga ipinagpapalit natin sa mga ibang bagay. Di ba po? Kasi may mga bago ngayon eh. Dito muna ako. Maganda yung bigayan dito eh. Pag Sunday may ano dito, may mga picture, di ba? O parating daw yung Kapinpin Brothers sa SM Central. Maganda yung bigayan doon, makakapag maraming freebies doon. Sa Ayala may magko-concert kasi doon eh. Sunday yun. Mas okay na ako doon. Hindi. Kung magpapatuloy tayong maglingkod at magmahal sa Panginoon, we will see the different sa ganung pong bagay. Tama po, di ba? Tignan natin yung mga ilang bagay. Kung tayo ay hindi magpapatuloy, anong magiging resulta? Kung tayo ay magpapatuloy na maglingkod at magmahal sa Panginoon, tignan din natin kung anong magiging resulta. At sasabihin ko sa inyo, sa bawat isa po sa atin, mas magandang tayo ay nandito. Na nagpapatuloy, lumalago tayo spiritual, may problema man, pero naandaling resolbahan. Bakit? Nandun yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya napakahalaga na kung makikita natin, sabing gano'n ng isang katanungan, would you love Him the same way? Kaya ba nating mahalin din ang Panginoon kagaya ng ginagawa niya sa atin? Tuusin yung faithfulness na sinabi ng Bible sa Book of Lamentation, yung mercy at yung kanyang grace, because of the Lord's mercy, we are not consumed, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Sa kabila ng ang Panginoon ay nagiging tapat sa atin, pero most of the time, ang sinusukli natin, hindi tayo nagpapatuloy. Pinagpapalit natin ang pagmamahal natin sa Panginoon sa ibang bagay. Pinipilit nating magkaroon tayo ng iPhone 17 na cellphone. Kung yung pagtatides nga, hindi natin magawa, paano ka pa magkakaroon nun? Di ba? Gusto nating magkaroon ng sasakyan, hindi naman tayo kahit nga simbahan o bahay natin, hindi natin malinis. Tapos gusto mo pa sasakyan, Land Cruiser pa, yung bagong labas. Yung kulay puti, yung top of the line. Nakuha niyo po yung gusto ko pong ibigyan ng pansin, na kung sa mga bagay na gusto nating matanggap, yung mga wants natin, at hindi rin naman tayo nagpapatuloy sa Panginoon, kung titignan natin, yun ba ibibigay sa atin ng Panginoon? Hindi. Pero kung titignan natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, there is communication, there is correction, and continuation sa pagmamahal sa Panginoon. Alam niyo po, 1 Samuel, even though na si David ay nagkasala, alam niyo pong ginawa niya, bumawi sa Panginoon. Maaari nag-fail tayo noong 2025, ito yung mga ginawa natin, masama yung ugali natin, mga ganitong bagay, usog-usog, ang dami niyan. Kung ililista natin yan sa yellow pad, siguro bibili tayo ng bibili kasi marami tayong mga kasalanan ginawa. Ito. Marami yan. Mas maganda bumawi tayo sa Panginoon. Ito yung ginawa ni David. Mabilisan po babasahin ko. 1 Samuel 23 verse number 2. Therefore David inquired of the Lord. 1 Samuel 23 verse 4. Then David inquired of the Lord yet again. 1 Samuel 30 verse number 8. And David inquired at the Lord. 2 Samuel 5:19. And David inquired of the Lord. Last, 2 Samuel 5:23. And when David inquired of the Lord. These 5 verses ay sinasabing ganon, David inquired unto the Lord. So these 5 verses prove na ang Panginoon ay nagpapatawad kung tayo din ay magpapakorek at magpapatuloy sa pagmamahal sa Panginoon. Amen? Ito po yung kagandahan. 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Lapit na po tayong matapos. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Ano yung pinapakita dito ng Scripture? Na sa buhay natin, tayo ay magpatuloy na hanapin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo, para maging maayos ang buhay natin ngayong taon na ito, unahin natin ang Panginoon. Sabi ng Bible, seek the Lord and His strength, seek His face continually. 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Romans 5:8, but God commended His love to usward, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Habang tayo pa ay makasalanan,
tayo ay minamahal ng Panginoon, hindi ba yan mabuting balita para sa atin? Hindi ba natin pa ipagpapatuloy yung pagmamahal natin sa Panginoon na nasimulan na natin? In that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang tanong, nabigo na ba natin ang Panginoon? Yes. Binigo na ba natin ang Panginoon? Yes. Ilang beses? Maraming beses. So kung tayo ay binigo natin ang Panginoon, anong dapat natin gawin? Bumawi. Ngayong taon na ito, bumawi tayo sa Panginoon. Lord, ang dami kong pagkukulang sa iyo nung nakaraang taon. Bakit hindi natin subukan ngayon, balik natin yung pagmamahal, yung communication natin sa Panginoon, and the more na tayo ay kinokorek, the more tayong mas lumalapit sa Panginoon. Last verse, John 3:16. We know this verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Huling katanungan sa umaga po na ito. Kaya mo rin bang mahalin ng Panginoon kagaya ng pagmamahal niya para sa atin? Kaya natin yan? Amen? Holding fast to the love of God. Love requires communication. Love requires correction. And lastly, love requires continuation. Tayo po ay yumuko at manalangin sa ating pong pagtatapos. The message is very simple. Kung aalalahanin natin, kamusta yung pagmamahal natin sa Panginoon? Kapatid, anong level na yung pagmamahal natin sa Panginoon? Kagaya pa rin ng last year? Kagaya pa rin ng mga nakaraang buwan? O wala pa rin pagbabago? Alam niyo pong kailangan natin gawin? Ipagpatuloy ang nasimulan para sa Panginoon. Ang kailangan natin ngayon sa umagang ito, makipagkasundo muli sa Panginoon. Holding fast to the love of God. Paano na lang kapatid kung wala yung pagmamahal ng Panginoon? Wala na tayo dito sa mundong ito. Pero salamat dahilan habang meron pang oras, habang merong pang panahon na tayo ay minamahal ng Panginoon at habang pwede pa tayong tumawag sa Kanya, the best thing that we could do ay lumapit sa Kanya. Pwede mo bang gawin yan ngayon, kapatid? Pwede mo bang gawin ngayon na ikaw ay makipag-ugnayan sa Panginoon? Lord, gusto kong magbago sa buhay ko. Lord, gusto kong magkaroon ng resolution na kung saan ay patuloy. Pangako na kung saan ay panghabang buhay patungo sa iyo. Kaya mo bang gawin yan, kaibigan, kapatid? Magiging madali yan kapag isinurrender natin ang ating buhay sa Panginoon. Habang tayo po ay nakapikit, I know the Lord is speaking sa buhay ng bawat isa ngayon. Unahin po natin ang mga Kristiyano. Pastor, naging tamad ako ng mga nakaraang taon. Ngayon gusto ko maging masipag sa Panginoon. Masipag maglingkod, masipag magsimba, masipag manalangin, masipag magbasa ng salita ng Diyos, masipag para sa Panginoon. Pastor, would you pray for me? I want, amen, amen. I want to be a better Christian this year, amen. Kung yan po ang panalangin mo, pwede kang lumapit sa harapan, sa altar, upang makipag-usap sa Panginoon. Lord, etong taon ngayon na ito, ayokong maging bitter. Gusto ko maging better. Kaya sa umagang ito, i-rededicate natin ang buhay natin sa Kanya. At sa mga walang katiyakan sa kaligtasan, pwede kang kumilala ngayon sa Panginoon, maramdaman at matamasa ang pag-ibig ng Diyos habang tayo pa ay buhay pa, habang tayo pa ay nandito pa, habang meron pa tayong hiningang mas maganda na ilaanan natin yan sa Panginoon. Pwede mo bang gawin niyan, kapatid? Pwede mo bang gawin niyan, kaibigan, sa umagang ito? Lapit tayo sa Panginoon, huwag tayong mahiya sa Kanya, sapagkat hindi biro ang ginawa niya sa cross para sa atin. Dakilang Diyos, salamat Lord sa inyong salita. And as we have this self-evaluation sa buhay namin, help us Lord na kami po ay magpatuloy. Salamat Lord for this word na truly walang ibang greatest love kung hindi Ikaw lamang.
Pagpalain niyo pong bawat isa, especially sa mga nagtaas ng kamay, sa mga lumapit, Panginoon, at sa mga nahihiya, Panginoon. Lord, you know our hearts and mind. Bless our time together. Ikaw ang aming pinupuri, napasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Shall we stand, please? Jesus, keep me near the cross, where a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, holding trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the Amen. I hope na ang inyo pong Sunday, ang ating Sunday ay naging pagpapala. Amen. At huwag po nating kalimutan ang salita ng Diyos na ating pong napakinggan ngayon. Amen. So be back at 6:30 mamaya pong gabi. At tayo po ay muling maglingkod sa Panginoon. Mamaya po kita-kita po tayo. Tayo po ay manalangin po sa ating pong pagtatapos. Nakilang Diyos, muli Lord, salamat po sa inyo pong kabutihan. Salamat Lord for your word na nakita namin at narinig na mahalaga Panginoon ang mga bagay patukoy sa inyo pong salita. Ingatan mo Lord ang bawat isa as we go back sa aming pong mga tahanan at habang kami po ay pauwi, baunin namin Panginoon at alalahanin namin ang mga turo at salita mo Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa. Ikaw ang aming pong pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. And all God's people say, Amen, amen.